So, magandang tanghali or magandang hapon sa inyo mga idol. This is JM from JM Hoopcast Channel. So, dito ngayon, quick recap lang tayo. I just want to make a video para sa Game 2 Finals prediction, okay, between Hinebra and Token Tex Idol. Okay? So, dito mga idol, para sa Game 2 prediction ko, for me, makakabawi dito ang Hinebra. And I think mag-a-adjust sila dito sa depensa nila na kulang sa nangyari sa Game 1. And I think na itong darating na Game 2 mas better, na mas magiging aggressive sila against Token Tex. Okay? So, and I hope na yung mga stats na naging kulang or naging problema sa laban ng Ginebra, tingin ko magi-step up yan. Also, yung mga locals na na hindi nakapagbigay ng production during the game 1 like Malonzo and also with Ahamnisi, and tingin ko magi-step up yan mga idol. And for me, again, that's the problem only ng Ginebra, and I think dito sa game 2 mas magiging better yung shooting nila. Also, baka males yung turnover, and yun nga, mas magiging better yung defense nila. Okay? So, dito naman para sa Token Tex, okay? Again, possible pa rin na pwedeng manalo to mga idol dito sa game 2 if they will continue their aggressiveness, kung ano yung ginawa nila sa laban nila sa game 1. And I think na sana magpatuloy yung pag-step up ng mga local players, also yung mga bench player ng Token Tex like Reynam Batak, Kobontin, JP Eram, sana makapagbigay pa rin ng production. And I hope na itong si Calvin Oftana, sana dito sa game 2 makatulong in terms of offense. We know naman na alam natin na itong si Oftana mga idol makakapagbigay ng defense, hustle sa loob ng court. Pero syempre, at the same time, kailangan pa rin ng magandang backup ni RHJ like Pugoy and Oftana. So guys, again, uulitin ko, my game 2 prediction is Hinebra. Okay, because I still stand itong deep na lineup nila, and I think yung adjustment nila mas magiging yung adjustment nila para sa game 2 mas magiging solid to mga idol. And for sure, yung defense makikita na natin, and I think baka hindi na sila mag-double team o magre-rely sa defense para kay RHJ na like ido-double team nila, kasi yun yung naging major problem ng Ginebra na walang depensa dahil once na dino-double team nila si RHJ, ang daming players, ang daming nakikick out pass ni RHJ or napo-force ni RHJ sa mga libreng player, sa mga libreng player ng Token Tex, kaya sobrang wide open, and at the same time hindi nagko-close out ang Ginebra, and hindi nagre-recover para alam niyo yan, kahit mailang lang yung titira ng 3-point shot. Okay? So again, this is JM from JM Hoopcast Channel. Salute mga idol.